Litong-lito ka pa rin ba sa paggamit ng VLOOKUP na para bang gusto mo na lang talagang mag-look down sa sobrang nakakalitong gamitin? Oh no! Pwede mong matutunan ng easy way of using VLOOKUP by watching our tutorial video. Pero what if? Sabihin ko sa iyong may Excel function na mas malakas, mas flexible at mas mabait kaysa sa VLOOKUP. Presenting XLOOKUP. Ang Excel lookup na kaya kang ipaglaban at hindi ka papahirapan. Welcome back to Aija Count. I'm Aija and I'm teaching accounting and Excel tips in this channel para maging excellent kang accountant. So ano? Let's go! Let's get it! Kung si VLOOKUP kailangan laging nasa left side ang hinahanap mo, si XLOOKUP hindi siya choosy. Left, right, up, or down, kahit sang direksyon, ipaglalaban ka ng XLOOKUP. So for the syntax, it's XLOOKUP, lookup value, lookup array, and return array. So basically, tatlong important parts lang. First one, ano nga hanapin mo? Second one, saan mo hahanapin? And third one, ano ang gusto mong ibalik niya sa'yo? So for this video, I'll be showing you different use cases ng XLOOKUP. I'll be showing basic XLOOKUP, using if not found, using right to left, and multiple columns. Okay, so simulan natin. So mag-start muna tayo sa basic XLOOKUP. So just like VLOOKUP, no, ginagamit yung XLOOKUP kapag meron tayong hahanaping data from another data set. Usually kapag medyo madami and hassle kung iisa-isahin natin siyang hanapin. So if you want to learn how to do it using VLOOKUP, you may check out my other tutorial video. But this time, gagawin natin yung pinakamadaling way, which is, for me, since nalaman ko yung XLOOKUP, ito na yung para sa akin, isa sa mga pinakamadali at efficient way to search for data. So ganito lang siya, type lang natin equals XLOOKUP, then click natin kung ano yung gusto nating hanapin, comma, saan natin hahanapin. So hanapin natin siya sa product name. Then, comma, ano yung gusto nating ibalik na data, which is the price. So, click lang ulit natin. Then, close parenthesis. Yan. So, ito na yung pinaka-basic. Now, to easily drag or copy yung formula, double-click lang natin sa corner. There you go. So, pwede nyo nang i-double check kung tama yung values. So, ganun lang kabilis. Hindi mo na kailangan bilangin mula sa product name, pang ilang column ba yung price, tapos tatandaan mo, tapos may approximate match ka pa. Hindi na ganun. So, talagang at a very, very basic XLOOKUP, tatlo lang yung kailangan nating alamin. Ano yung hahanapin, saan hahanapin, and ano ang gusto mong ibalik niya. There you go. Now, punta naman tayo sa if not found. So, yung if not found na feature ng XLOOKUP, isa din to sa pinaka nagpapadali ng buhay ng isang gumagamit ng Excel. Kasi, hindi mo na kailangan gumamit pa ng if NA or if error. So, mabilis na nating mailalagay yung message na gustong nating lumabas kung wala dun sa list yung hinahanap mo. For example, XLOOKUP, then select natin yung product, comma, saan natin gustong hanapin sa product name, comma, ano yung gusto nating i-return, which is the price, then, comma, we can indicate ano yung gusto nating message kung wala siya sa list. So, pwede nating lagay, product not in list. Then, close parenthesis. There. So, double-click lang ulit natin. Yan. So, you will see na yung fruit salad and yung cheese spread, wala siya sa list, pero yung banana chips, nandun siya. Okay, so itong next na function ng XLOOKUP na gagawin natin is yung searching from right to left. Ibig sabihin, yung reference mo ay nasa kanan, mas kanan ng table, tapos yung hahanapin mo nasa left side. So ito yung feature na hindi kayang gawin talaga ng VLOOKUP kasi si VLOOKUP gusto niya laging nasa leftmost yung reference mo, tapos hahanapin mo siya sa kanan. Yan, or nasa kanan yung i-return mo. Dito kay XLOOKUP, kaya niya na kahit nasa right yung hahanapin mo, in this case, yung last name, tas ang i-return mo is yung nasa left niya. So, subukan natin. XLOOKUP, then ano yung hahanapin mo, comma, saan mo siya hahanapin, which is sa last name.
Ano yung gusto mong ibalik na value. So, click lang natin yung employee ID. So, apply ulit natin yung if not found. Yan. So, try lang natin. Lagyan natin, employee not in list. Yan. So, mas okay itong gamitin kaysa puro NA yung lalabas. So, enter, then double click natin. There you go. Yan. So, ganun lang kadali. Kahit na maglagay ka pa dito ng maraming columns, madali lang for you to search data using XLOOKUP. Then, last one for this video is, ito yung isa sa mga personally na amazed din ako. Kasi mapapadali niya yung work mo kapag marami kang gustong ibalik na mga data from different columns. So, ganito lang siya, equals XLOOKUP. So, ang reference natin is item code. Now, ang gusto nating gawin is hanapin siya coming from this column, yung column A. Then, gusto natin kunin yung name, yung category, and the unit price. Yan. So, close lang natin and then enter. Automatic, magpopulate na siya hanggang sa ilang column yung sinelect mo. There you go. So, I hope that you really learned something sa video na to. So, kung nagustuhan mo ang XLOOKUP tutorial na to, please like and share to your classmates, your friends, and your workmates na mga nahihirapan pa rin sa VLOOKUP. And of course, please subscribe to IJ Account for more accounting and Excel tips. You can also comment kung Team VLOOKUP ka pa rin ba or Team XLOOKUP ka na. Thank you for watching our video. This is Ma'am Aija making accounting fun and easy.